Good morning.
Hi guys! Nagpasundo ako kay Butch, tapos na yung work ko. Time check 4:36. Ito, traffic na naman. Araw-araw traffic dito kapag ka nag-commute ka. So, mas maigi talagang mag-commute na lang sa train. Kasi pag nasa train ka, dire-diretso lang yung biyahe. So, pakita ko sa inyo kung anong itsura ng traffic. Ayan. Kapag kotse kayo, ayan, ganyan, everyday, ganyan ang itsura ng traffic. Malamig naman yung panahon, although mataas yung araw. Parang may procession. So, gusto kong, I mean, hindi naman sa gusto, pero gugustuhin ko na rin. Magpapansit ako. Magluluto ako ng pansit pag uwi. Kasi, inaantok ako. Kasi kung wala akong gagawin pag uwi, ang mangyayari, hihiga ako sa sofa at mas lalo akong aantokin. At mahirap magpigil ng antok kapag naupo ako sa sofa. Kaya mas maiging eto, nagpa-vlog ako ngayon kasi inaantok ako. Nahihilo ako. Anyways, may pakita ko sa inyo. I got my phone. May phone na ako from office. Ngayon ko pa lang siya nakukuha after ilang months. From December pa yun. Actually, ni-request nila, November pa lang yung phone ko. Eh, alam niyo naman dito sa New Zealand. Chill. Ayan. Pati ang delivery, chill. Ayan. So, ngayon ko lang na-receive yung mobile ko. At hindi ko pa siya na-open kasi nga, busy ako maghapon. So, ang isa kasi sa work ko, guys, isa sa hawak ko na responsibilidad is mag-arrange ng interviews, tapos nagko-coordinate dun sa mga recruitment agencies, dun sa mga tao na hina-hire namin, and then follow-ups hanggang sa makomplete na yung documents ng tao, and then i-onboard ko yung tao na yun, tapos follow-up din sa HR, sa payroll, sa IT para i-request nung requirements bago makapag-join yung empleyado. So, ang pinantatawag ko from the time na nag-join ako is ang personal mobile ko. And syempre naman, yung mga tinatawagan ko, hindi naman nila alam na personal mobile ko ang gamit ko. So, syempre hindi ko rin naman sila masisi na nag-follow up sila sa akin kasi hindi naman nila alam na yun nga, personal mobile ko ang gamit ko. So, yun nga. At least ngayon, dumating na yung phone ko, yun na yung ipang tatawag ko sa mga candidates, sa mga applicants. So, hindi ako tiga HR, guys, hindi ako tiga recruitment, pero isa yun sa roles na, I mean, isa yun sa responsibilidad na hawak ko. So, huwag kayong mag-apply sa akin kasi wala ako sa recruitment, wala ako sa HR. Kumbaga, ano lang yun. Isa yun sa pinapakisuyo sa akin sa mga hawak kong tasks. So, finally may phone na ako. Hindi ko pa siya na-open. Mamaya try ko siyang i-set up para ma-start ko na siyang gamitin by tomorrow siguro. Ayan. Nakita nyo ba, guys? Ang init, no?
malayo pa kami. Ilang minutes pa ba tayo na? 10. Mga 10-15 minutes siguro. Siguro kung nakakayaman lang ang traffic, baka milyonaryo na tayo. No? Wala nang mahirap. Anyways, guys, huwag niyo akong ino-okraya sa Tagalog ko kasi Kapampangan ako. Kaya huwag niyo akong okrayin sa Tagalog ko kasi hindi yan yung native language ko. Kaya pagpapasensyahan yan. Pagpapasensyaan. Pagpapasensyahan. Pagpapasensyaan. Pagpapasensyahan. Bahala kayo sa buhay niyo. Ang hirap ng hello. Anyways, nakita ko yung isa sa big bosses namin sa office kanina. So yun, bago ko malis ng office kasi naiwan pa siya doon, binigyan ko siya ng Rebisco biscuits. Nabili ko yon sa sa Filipino store dito sa may Henderson. So nagpa-thank you naman siya. Nakita ko kasi siya nagkakape siya. So para may siya, may tinutulak siya sa panulak niya. Matamis naman yun eh. Tapos ayun nga, nag-follow up siya sa email niya sa akin kasi hindi ko pa siya sinasagot. Sabi ko sa kanya, magantay ka. Magantay ka, sasagutin ko din ang email mo. Charot. Hindi. Yun yan, sabi ko sa kanya, hindi pa ako nakakasagot sa'yo. Kasi yun, yung mga meetings kasi is back to back. So yun, mababait naman kasi yung mga tao dito, guys. Hindi naman kagaya kasi sa ibang kumpanya or ibang bansa na pag nag-email sa'yo, kala mo naman wala kang ibang ginagawa kundi lang mag-email. Kala nila umiikot lang ang buhay mo at ang schedule mo sa kanila. Pero dito kasi hindi, guys. Kumbaga, naintindihan nila dito kung hindi ka agad makakasagot sa emails, okay lang naman sa kanila. Kumbaga, hindi sila mag-expect sa'yo na same day magre-reply ka. So, okay lang naman yun. Although, syempre, mas ma-appreciate nila yun kung mabilis kang sumagot, kung proactive ka, diba? Kaya lang syempre kung ganito naman yung hawak mo, madami kang responsibilidad na hawak, di yan pwedeng makareply ka agad. Minsan nga may mga emails ako na na nasasagot pa lang after 2 days. Kapag nagsasabay-sabay yung tasks at saka yung mga emails at saka yung mga meetings, pag sabay-sabay, hindi ako agad nakaka-reply. Yan. Hindi kaagad ako nakaka-reply. Yan. Hindi hagad ako nakaka-reply. Yan. Ganon yung yung Kapampangan accent. Alam niyo ba dito? Syempre iba-ibang nationalities dito, diverse cultures din. Diverse culture gaya ng sa UAE, ganun din naman. Iba-ibang nationalities. So, kung matigas ang dila mo, like, di ba ang Pinoy, matigas ang dila kapag nag-i-English? Okay
okay lang naman yun. So, kung bago kayo sa abroad, o kung kunyari dito kayo punta sa New Zealand, huwag kayong mahihiya sa accent ninyo na Pampinoy. Huwag kayong mahihiya na matigas yung dila ninyo. Ang importante lang naman, naintindihan nila kayo at naintindihan mo rin yung kausap mo. Wala ang problema doon. Kasi lalo dito, karamihan yung mga tao dito are like ako, yung mga ka-office mates ko. Kasi most of them are born and raised talaga dito. Some of them naman hindi dito pinanganak pero dito lumaki. Eh syempre may accent sila dito, 'di ba? So okay lang naman yun, naintindihan naman nila kahit hindi maganda yung accent na pang Kiwi accent or Australian accent. Okay lang naman yan. Be proud of your Pinoy accent. Yan. Ako nga, proud ako sa Kapampangan accent. Kaya okay naman ang pagiging Kapampangan. Yan. So, baka bukas nga pala makita ko yung sinasabi ko sa inyo na Maori Kiwi na office mate ko na friend ko. So kung may chance bukas na makapagkape kami, sasama ko siya sa vlog ko. Game naman yun bait yun. So ayun, malapit na kami sa bahay guys. Magluto ako ng pansit, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng pansit. Though, I think napakita ko na yun sa isang vlog. Lang ako, mekos. Kung lang yun, yung nasa ref. Mix combine. Kung lang ang meron. Ang importante lang naman, kapag nagluto kayo, ang importante maalaga. Walang kakwenta-kwenta tong vlog na to Ang Kapampangan daw magaling magluto, sabi nila. Pero ewan ko, okay naman sa akin yung yung luto ko. Dati kasi malaki yung katawan ko, tsaka si Butch, ganun. Masarap kaming kumain. Siguro masarap ang luto namin, ewan ko ba. Pero yun, nag-lose kasi kami ng weight parehas kasi nag-intermittent kami. Intermittent fast eating or intermittent fasting. Anyways, see you later. We're home. Ayan. Ito guys, ito yung tira naming ulam nung weekends. So, sayang naman. So, ilalagay natin siya sa pansit. Okay. So, importante lang naman ay mahalaga. Habang kumakain ako ng ubas. Ang sarap. Oh, wait. Ang tamis ng ubas na to. Oh, where is it? Magkano ba yung isang tanong ng ubas? Alalam ba? Siguro nasa tanong ko, sagot ko. Nasa mga $6. Madami na siya. So, ginagawa ko, nagbabaon ako ng sandwich at saka either mandarin, orange, or ubas. Basta may laging
fruits akong dala. Hindi ako kumakain ng saging and ng apple kasi nagko-constipate ako. Maski gustuhin ko man, hindi maganda yung effect sa akin kasi nagko-constipate ako. Madali akong mag-constipate. So, ang kinakain ko lang na fruits, ubas, grapes, oranges, avocado, yan. Kaya lang ang mahal ng avocado. Alam niyo ba guys, namimiss kong kumain ng Tagalog ba yung kainito, ne? Kainito. Sa Kapampangan, kainito yon. Kainito. Pero sa Tagalog, kainito yata. Gustong-gusto ko yun kasi Star apple. ang tamis. Star apple lang English nun. Sobrang tagal ko nang hindi nakakakain nun. Siguro mga 20 years na. Kaya lalo dito sa New Zealand, wala nang chance makakain pa ako nun kasi konti lang naman ang choices dito ng prutas. Pag nag-slice ako ng sibuyas, laging masakit sa mata. Mahapde sa mata ang paghiwa ng sibuyas. Why? Nag-ref din ba kayo ng sibuyas, guys? Kasi ako, pag kalahati lang yung ginamit ko. Ang galing sa ref, hindi nakakain. Hindi, as long as nakabalot, di ba? Hindi. Safe naman siya. Ayaw mahapdi sa mata yun. Yung galing sa ref. Ah. Malapit na ang Holy Week. So, nagpaalam ako na work from home ako the whole week. Anyway, holiday kasi yung Holy Friday. So, instead na yung Monday lang yung work from home ko for next week. Nagpaalam ako na the whole week. Paling 4 days na may pasok. Yung work from home ko na lang siya. Ang problema sa office. Okay naman sa kanila. Akala nga ng isang boss ko, nakalib ako. Kasi, apparently, ang religion dito, guys, sa dami ng religions dito sa, iba-ibang religions dito sa New Zealand, hindi sila gaanong familiar sa Holy Week. Although, sinaselebrate nila like it's a holiday, public holiday, ang Easter Sunday. Pero, diba? Hindi naman lahat Catholic. So, not all people would know kung ano yung ibig sabihin ng Easter Sunday. So, alam lang nila holiday. Pero hindi nila alam kung ano yung meaning ng Easter Sunday. And we're lucky kasi alam natin ang ibig sabihin ng Easter Sunday, 'di ba? For us Catholics. So, kasi ang daming nagtatanong sa akin kung ano daw yung Holy Week. Hindi nila alam ang Holy Week. Madami daw religions dito and madaming dito, Christians daw dito. Pero hindi nila alam ang Holy Week. Hindi nila alam kung ano yung sineselebrate natin or ano yung ino-honor natin during Holy Week. So, yun. Kinailangan ko pang i-explain kanina kasi akala nung isang GM,
Kala nung isang GM na sinusupport ko, naka-leave ako for next week. Kasi pinasa ko sa kanya yung information na naka-work from home ako. Tapos, ang akala niya daw, magli-leave ako. So, yun, tinawagan pa niya ako. Kasi wala naman daw problema sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako nag-leave. Tapos yun, ano siya, nabigla siya. Akala daw niya, nagpaalam ako for leave. Sabi ko, hindi, work from home. So, yun, kasi sabi niya, hindi daw siya familiar sa Holy Week. Sabi niya, did I miss something? Yun, so, actually, hindi lang naman siya. May mga office mates pa ako na nagtanong about Holy Week. So, hindi sila familiar masyado. So, yun, not all people would know kung anong ibig sabihin ng Holy Week. Yan, so, maski may Easter Sunday, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng Easter Sunday. Yan. So, teka guys, magluluto muna ako ng pansit natin. Ito yung nilalagay ko guys, na sahog. Garlic and herbs. Tapos yun, isa pang Italian herb. Stir-fry Asian herbs na sauce. Sweet chili dipping sauce, nilalagyan ko rin. Oyster sauce. Soy sauce. Sweet soy sauce. Tsaka paminta. Yan. So, siguro naman sasarap na nito kasi sa dami ng ilalagay natin sa sahog. So, yan na yung mekos-mekos natin na pansit, guys. Yan na yung sahog. And, pag medyo malambot na, ilalagay na natin yung pansit noodles natin. So, i-end ko na yung vlog, guys. So, kain muna tayo. Ito na yung finished product natin. And, mukha naman siya masarap. Ang sarap. Ang sarap ng mekos-mekos. Ang sarap. Please like, share, and subscribe, and watch more of my videos, and see you soon, guys, and God bless you all. Bye!